Wala mang pandinig, nakasasabay ang deaf community sa mga nagaganap sa lipunan gaya ng balita at pop culture sa tulong ng mga sign language interpreter. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Sa maliit na kahon sa sulok ng telebisyon na ihahatid sa tulong ng mga senyas ang mga balita at impormasyon. At minsan, pati song and dance number na isa sa buhay rin nila. Silang mga interpreter ng Filipino Sign Language o FSL, malaking tulong sa deaf community gaya ni na Mark at Jessica. Dati raw, pili lang ang mga lugar na may interpreter gaya ng simbahan. Ako po dati, I'm very curious about the news, pero wala akong access. I would always ask my sister, my mom, ano nangyayari, ano ba? And then they would always reply, oh later na lang. And that would really frustrate me kasi I was really curious to what was going on in the world. There were no interpreters sa news programs. So pag wala na po yung news, so hindi na ako nanonood na. Wala na po yung interpreter, I would not watch TV na. Dahil sa mga FSL interpreter sa telebisyon at ilang public space, nakasasabay na sila sa mga nalalaman at napapanood ng nakararaming tao. Nagkaroon ng sign language inset sa news dahil sa pandemya and they didn't have any access to anything. So that's when a group of interpreters decided to come together and started interpreting the news. There's more engagement. So I feel that deaf people have na a sense of being included. They're now part of the, like even in sa mga political sphere of what's going on in the Philippines. Ang hiling nila, lakihan pa ang espasyo sa screen para sa mga FSL interpreter at damihan pa ang mga public space kung saan pwede silang makita gaya sa mga ospital na pagtingin sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, nakatutok 24 oras.